Ay, magandang gabi mga boss. Mga kamping, mga kabunyog, no? Ito yung tungkol kay Sara. Lahat na raw dapat tanggalin. Yun yung mga nakadikit sa mga classroom ho, no? Mga classroom, no? Tumawag ako doon sa pinsan ko na school principal na elementary school, no? Sabi ko, pinsan, may order nung DepEd secretary. Hindi ka, naman yun lang, hindi necessary. Bakit nakita ko kako, yung mga tinatanggal ng mga ABC, nung mga, bobo yun. Sabi na nga, yung hindi necessary yun eh. Sabi niya, ano ba siya? Sabi ko, yung hindi necessary lang ang tanggalin nyo. Mga yan, necessary yan. Di huwag nyo tanggalin. Sabi daw niya, doon sa mga teacher na hawak niya, doon sa elementary school, public elementary school na hinahawakan niya. Pero ngayon, ito sabi, ni Atty. Enzo, lahat na raw. Pakinggan natin, ha? AIDS tayo. Follow up ito doon sa pagkwentuhan natin to mga kabunyog. Kasi, nung isang araw na-discuss na natin to, itong kaugnay dito sa bagong patakaran. Ang titulo nga nung ang titulo nga nung topic ko nito nung isang araw, may bagong patakaran na naman, ang diktadurang Sara. Nakita nyo ba yon mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ko, may bagong patakaran na naman, ang diktadurang Sara. Anong tinutukoy natin na bagong patakaran? Ay ito mga kabunyog na patakaran na inilabas ni Sara na dapat wala ng mga walang mga decorations sa mga classrooms. Wala ng mga decoration. Pero nung isang araw nang pinag-usapan tong itong issue na to, ano pa lang, mayroon. Alam nyo, no? Sa totoo lang, mga boss, mula siguro nang naging Pilipinas itong Pilipinas, wala pang DepEd secretary na nag-utos ng kagaya ng inuutos nito, si Sara Duterte na to. Mantakin mo, wala na raw matitira. Gaya sabi ko sa pinsan ko, paano yung mga elementary, kindergarten na yung meron A, B, C, D, F, G, A as in apple. Hindi, sabi ko, wag nilang tanggalin yun, sabi ng pinsan ko. Sabi ni Sara, yung unnecessary lang, kailangan yun. Ngayon, hindi, tanggalin na raw lahat yun. Anong connect? Sabi ko sa pinsan ko, ewan ko sa kanya, sabi niya. Ibig mo sabihin ka ako, kung sakasakali, hindi ka susunod. Hindi, sumusunod naman ako. Sinabi ko, yung unnecessary lang ang tanggalin nyo. Necessary yan. Kung sabihin sa'yo ni Sara ka ako, insan, pilosopo ka. Sabi ko, nakalagay yan. Unnecessary, necessary yan. Sasagot ako, sabi ng pinsan ko. Ngayon, hindi na. Tanggalin na raw lahat. Pati yung mga biltrato ng mga bayani, wala na. Parang ang mangyayari ro sa eskwelahan, parang kwarto ng ospital. Mga boss, no? Wala na siya maisip, no? Sa dami ng pwedeng gawin. Yung pang naisip nito, no? Anong klase mga politiko to? Saan tayo pupulutin ito? Walang rason, Ang rason niya, para raw ang mga estudyante, nakapokus na lang sa teacher at saka sa libro. Ewan ko, anong klase, no? Mas maghanap tayo ng maraming anak kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami maghahati-hati sa utang, mas mababa yung per capita na utang natin sa yung simpleng pinubre na pag-iisip
Mga anak nila mas marami para yung per capita debt natin mababa. The bigger the population, mas marami maghati-hati sa utang. So, Mag-collab na ho tayo, ha? Ang tanong ko kahapon, ano ho masasabi nyo kay Gadon? Mga boss, eto naman ho, anong masasabi nyo dito kay Sara at saka dito kay Bato, no? Oo, mga boss. Ito ho, mga politiko natin. Huwag nyo ho kakalimutan. Sa darating na eleksyon, sa 2025, tanim nyo ho sa inyong isip, mga subscriber ko. Huwag nyo iboboto nyo ba si Bato? Ha? Diyos ko. Iyan ho ang mga nanganganib na muling si Sara nakaporma maging Pangulo ng Pilipinas. Okinawa, Japan, tapos ang lahi ni Juan de la Cruz. Ha? Ano? Hanggang hindi gumagalaw ang tao. May-ari nitong Republika ng Pilipinas, ng kumpanya nito. Wala mangyayari talaga. Mga boss. Kung panunuorin lang natin itong mga tinatawag nating public servant na ganyan-ganyanin tayo, wala akong mangyayari. Diba? Jeff Ramos, shout out. Magandang gabi. Magandang unang pagbati po sa gabi, tay. Magandang buhay po sa ating lahat. Nasa ano to? South Korea, si Jeff. Oo. Erin Barela, shout out. Baliw na yan si Gadon, sabi niya. Takin mo, yung mga ina-appoint pa ni His Excellency, ganito pa. Paano na itong Pilipinas na to? Sus Mariose. Ramoncito Intong, shout out. Isa lang masasabi ko kay Badon. Badon, may tama yan si Rox. Isa po siyang certified tambaluslos. Isang alagad ni Didugonyo, hari ng tambaluslos. Digok na yung channel nila ni Eng ay yung paboritong programa ng DDS. Gikan sa tambaluslos. Para sa tambaluslos. Tinira na ng YouTube tsaka lahat ng programa ni Kibulog. Tira 11, congratulations, ang saya-saya bayan, sabi niya, no. Ramoncito Intong. Ramon Intong, ha. Mudi Muma, shout out, ha. Hi, Sir Rox, good evening po. Sana naman manindigan tayo kung kaanong kalagayan ng panahon ni Ninoy. Yang Gadon, masahol pa siya sa mangmang mga kanyang klasing tao. Ikaw, Gadon, ang Judas. Huwag mong babaliktarin ang ginawa ni Ninoy. Mga paninira mo, Gadon. Wala kang kwentang tao talaga. Gadon, ikaw, Gadon, ang manluloko sa bayan. Makamarcos ka, kahit sino ang makaupo sa government. Ang buhay ni Pinoy hindi naman ang buhay ng Pinoy hindi naman gumiginhawa. Bagkos naghihirap lalo, tumindi ng nakaupo ang sobrang sumipsip sa China, lalong nagkandaloko-loko ang pamumuhay ng mga Pinoy. Si Gadon, maganda yata buhay ni Gadon, di ba? Ha? Ramon Intong ulit, oh. Wala pong pakialam si His Excellency. Party-party lang. Badun. Rami says, shout out. Kailangan kumayod si Gago dun at sayang ang kinita niya. Mimi Basalio, shout out sa'yo. Rolando Blones, shout out, ha. Ano kaya ang nararamdaman ng kapamilya ni Katok sa mga pinagsasabi niya? Gusto pa baguhin ang kasaysayan
at sa asal niya nakakapanindig balahibo. Grabe, Karoks, ang mga sinasabi niya. Oo. Talagang grabe. Moody Muma, shout out Hi sir, ulit kaya nga kinuha yan ni BBM upang may taga-kahul. Yan ang totoo. O kaya kahit hindi magsasalita, may taga-kahul na si BBM. Patunay lang na yan na kung walang kwentang Gadon, walang kwenta din ang pamamahala ni BBM. Yan ang patunay. Oo, malaking patunay si Gadon. Diba? Na walang kwenta. Itong tumatakbo na ito, ewan ko ba, di ba niya kilala si Gadon? Pinoy abroad. Kung anong disbar na nga, ewan. Pinoy abroad sumagot, Ang mga tao gaya ni Gadon ay importante sa mga politiko kagaya ni Marcos, Duterte at iba pa. Jimmy Bautista. Yan ang shout out Jimmy Bautista. Yan ang katotohanan sa trabaho ni Gago dun sa gobyerno, taga-kahul. Laki ng sweldo pera ng taong bayan ang pinasasahod sa kanya. Sumagot si Li Chang. Li Chang din to. Correct, yan ang papel ni Gadog. Aw. Di baling walang silbi sa mamamayan basta may pakinabang kay Marcos. Bait-baitan kunyari ang amo, kaya may bayaran siyang taga-kontra sa komposisyon. Diyan appointed si Tulu Laway, kinakarir na niya ang manira. Isipin mong kahit magmukha siyang tanga sa pinagagawa niya basta kumita lang ng pera. Pero sabi Li Chang, marami raw siya pera Mistulang itakwil siya ng angka ng Gadog. Pwera lang kung pare-parehong hilatsa ng bunganga, malamang common na yan sa pamilya. Kung magmura, gigil na parang batang nagsisi mulang magkangipin ng ngangata. Muntik-muntikan pang malaglag ang pustiso habang dilat ang mata. Kakahiya, mga alaga ni Marcos, desperado. Totoo yan, Li Chang. Al-Ulalia, shout out Sabi niya, wala sa hulog yang si Gadon na yan. Marami pa sa ating mga kababayan ang katulad niyan kung mag-isip. Kaya nawala din sa hulog ang kinabukasan ng Pilipinas. Mga taong ang prinsipyo ay magkalat ng kasinungalingan, nabuhay sa kasinungalingan. Magandang gabi, Sir Rox. Pasensya na sa comment ko. Kahapon akala ko yun ang hudyat. Nakita ko kasi sa vlog ni The Action Man. More power, Sir Rox. Malabo Al-Ulalia User, shout out user. Sir Rox, magandang pinagpalang gabi sa ating matitinong tao. Bakit, Sir Rox, ang pinuno ay sira ulo, pati mga alagad sira din ang ulo? Gago ang Gadon na yan. Napaka-ipokrito. Sinira na ang ulo, dapat dyan ibitin ng patiwarik para hindi na makahinga. Bengot na Gadon, ugok. Galit si user. No? Rolando Cruz, shout out. Di yan normal. Talagang hindi normal. Kung normal ba yan, madidisbar ba yung gagong yan? Diba? Librado Ludovico, shout out Blessed morning po, Karoki, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Si Gadon, hindi magbabago, katok pa rin. Talagang may sayad, maluwag ang tornilyo, may sapak. Galit si Librado. Edilberto Garcia, shout out Mukha pa lang ni Gadon, kakasuklam-suklam na, karumal-dumal, puro fake news, bastos, walang modo, respeto. Sana Gadon, kunin ka na ni Lord. No? Sana Gadon, kunin ka na ni Satanas, kailangan ka na sa impyerno para sunugin. Ay, Gadon, Pero maraming kaibigan si Gadon, sabi niya, mga kaibigan, sabi niya, wag na raw
May kaibigan pa pala itong taong ganito, no? Lord. Normando Reyes, shout out. Kundangan kasi, bakit ini-entertain pa yung si Usbaw Gadon? Alam na na bugok na itlog ang buwang na yan. Para kang pumapatol sa siraulo, kaya lalabas na mas siraulo ka. Matinding katok sa ulo ng asong ulol na yan. Galit din si Normando Reyes kay Gadon. Renato Messina, shout out. Gadon, Gadon, hisbugok, tunggak, abnormal lag, wala sa hulog. Anong masasabi nyo? Gadon, katok sa pwesto. Alexis Tandog, shout out. Kaya na-disbar yan dahil bobo. Ayaw. Pero marami raw siyang hinahawakang mga marami raw siyang hanap buhay, di ba? Sky Makantan, shout out. Si Gadon na ang pinakagago at demonyo, yata yan demonyo, mag-aral ka ng history, basahin mo yung conjugal dictatorship, mahiya ka na sa kapwa mo Pilipino. Kung ikaw kaya ang binaril, alam mo tingin ko sa'yo, demonyo, inabot mo ba ang martial law? Mahiya ka sa kapwa mo Pinoy, sa bansang nakakahiya ka sa pinaggagawa mo. Baka sana wag nang dumami ang tribo mo. Kupal ka, wala kang values, para kang di nag-aral. Gadon. Ernesto Aquino, shout out. Sino ba ang ex-attorney Bobo Gadon para paniwalaan? Puro kahul lang pero di kayang patunayan. Ano ko ba? His Excellency, baka may panahon pa. Habang maaga, nagkakalat itong bata mo. Alam mo ba pinagagawa nito? Sky Makantan ulit, Dapat upakan niyang hayop na yan. Si Gadon nakapwesto ka na, sobrang sip-sip ang kupal na ito. Baka nasobrahan ka na din ng coke. Mga walang ya, sabi niya. Marilu Pabianak, shout out sabi niya. Good evening po muli, mabait namin tatay. Wala na pong masabi si kay Gadon. Wala nang paggalang sa namayapa at di na maipagtanggol sa mga fake news na ikinakalat niya sa mismong araw pa ng buwis ng buhay para sa mga Pilipino. Our dearest Senator Ninoy Aquino, may you rest in peace. God bless you po tayo. Sa mga Rocky Warriors, stay safe po. Stay safe ka rin dyan, Pag pagod na, rest muna. Loretta Mercado, shout out Ikaw, dito. Sabi niya, ikaw kaya Gadon ng dagukan. Dapat yan, di pinakikinggan. Totoo yan. Alberto Laer, shout out Karoke, ang suggestion ko kay Presidente Bongbong Marcos, italaga niya ang ambassador ng Malaysia, si Mr. Larry Gadon, para sunugin niya ang mga Muslim, matanda, bata, ipis, sabi ni Cara David. Sabi niya kay Cara David, bakit naman po attorney pati daga at ipis? Ang sagot ni Gadon, mga Muslim din daga, ipis. Ang sabi ni Gadon, Karoke. Narinig ko yun, Alberto Laera. Ganong katindi ng nito. Kahayupan na itong utak nito. Sabi nga ni Kaenso, tao ba to? Oo. Sky Makantan, sabi niya, naku, what is happening in our country? Bakit nagkaroon tayo ng mga ganitong politiko? Psychopath ba o bootleg ang tawag sa mga kunghang na yan? Mahiya naman kayo, sarap buhay, sabi ni Sky Makantan.
Ana Mercado, shout out ha. Gadon. Ha? Gadon, you are so rude without respect. Yes, Ninoy is a hero. Put that in your head. Ang puto, kala mo may kasalanan sa kanya si Ninoy, no? Talagang ungas no? Wala tayong magagawa, no? Diba? Ay, nako, His Excellency. Ano ba yung mga pinaglalalagay mo? Ay! Sumalangit na o si Toots Ople, no? 61 lang o siya, cancer ang kinamatay, no? Isa ho yun sa maayos na na-appoint sa kabinete ni His Excellency, no? Bakit kaya yung maayos yun ang nawawala? Talang itong si Gadon ewan ko ba, ha? Malakas talaga yata sa ano to, no? Lord, malakas ang kapit siguro nito si Gadon sa Diyos na nag-appoint kay Kibulog, no? Okinawa, Japan. Ramon Valencia, shout out ha. Good morning, good more night, bossing, sabi niya. Kaya nga kinuha yan ni BBM para may gawin siyang na mapatawan niya ang pamilya Marcos at mga tabogo. Siya naman ang sahod niya kung wala siyang gagawin. Kumusta na lang sa lahat, sabi niya. Sky Makantan ulit to. Walang patriotism para dyan, walang silbi sa Senate. Sana ma-ICC na kaya mga kapalmuks, di ba ka advocate, walang alam sa history, sabi niya. Ernesto Aquino ulit to. Malala na sayad ni ex-attorney Bobo. Totoo, malala na talaga. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Bastos at walang modo. Kung yan ang pribadong tao, pwede yan iro siya ay opisyalis ng gobyerno. Yan ang unethical kaya pala 15-0 score nito si Bobo Gadog, Ako ba dyan? Bakit na ano yan? Ewan. Kaya minsan si His Excellency Boma Labs, no? Joaquin Mesa Jr., shout out. Gadon was acting like a human, egotistical, but I'm not yet giving up on him. Poverty alleviation should go with social amelioration. Who knows? He could go after the Castilla and its instigator, the Vatican, for reparation. Maybe he can team up with Robin Hood, Bato, and Tolentino for that worthwhile undertaking. But he must watch his mouth. Hindi ko maintindihan sinabi mo, Joaquin. Totoo lang. Gadon was acting like a human, egotistical, but I'm not yet giving up on him. Hindi ko maintindihan pagsasabihin nito. Minsan malabo ang ito si Joaquin Mesa Jr. Marco Duca, shout out. Sir, ano pang masasabi nyo dito sa usapin ng 2022 election at tinatalakay ni Maharlika interviewing Colonel Adonio? Hindi ko yan Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Sa totoo lang po, iginalang ng Marcos ang pagkamatay ng mag-asawang Aquino. Sa burol pa nga ng ex-President Cory, idumalaw at nakiramay ang magkapatid na Amy at Bongbong. Tapos si Gadon kung ano-anong sinasabi na hindi magandang pakinggan. Ngayon sa araw ng pagkamatay ni late ex-Senator
Ninoy Aquino, PBBM, pwede po ba supilin niyo po ang bunganga ni Gadon? Hindi po makakabuti sa administrasyon niyo yan. Makakasira po sa inyo si Gadon. God bless po sa ating lahat. Oo. Ewan ko. Si Gadon to, dapat yata ito, buwasan ng dila eh. Oo. RPB 8067, shout out. Tao ba yan? Walang kwentang nilalang yan, sabi niyo. Totoo. Ito si Johnny Bigud, shout out Johnny Bigud. Gandang gabi, Karoke. Luko-luko at siraulo talaga itong si Gadon. Dapat dito ilagay sa mental hospital at huwag nang palabasin. Sangayon ako sa iyan. Christian Cheng, shout out na ka. Sabi niya, in commemoration po sa pagpaslang sa bayaning si late Senator Ninoy Aquino Jr. Kahit ano pa ang gawin, pambabuloktot sa mga duguan at greedy, berde, ang hasang, totoong history, pagiging bayani ni Senator Ninoy Jr. at sa pamilya Aquino. Di nila mababago ang tunay at totoong mga nangyari na siyang totoo kahit ilang beses pa nilang itong i-reverse. Nakatatak na sa kasaysayan ng buong mundo at nakasaad din ito sa mga libro na pilit binabago ng mga Marcoses Duterte planning. Nasa encyclopedias pa yan yung pagkadiktador ni Marcos Sr. at ang kanilang mga pagnanakaw hanggang sa mapatalsik sila sa palasyo. A pleasant evening po, Tyrox. Totoo yun, no? Ha? Ano to? Francisco Makalalad. Welcome to the club, Francisco Makalalad. Napakahayop niya si Gadon. Sangayon ako dyan. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Bombahin mo ka, Roke. Sabi ni Kalat ni. Ana Mercado, shout out. Karoke. Additional comment ko kay Gadon. Sinira ng mga fake news ang history ng mga Aquino. Revisionism. Binabaligtad ang pangyayari, talagang demonyo ka, Gadon. Shame on you, together your family. Galit si Ana. Sino ba matutuwa sa'yo, Gadon naman kasi? Ano bang style mo? Patay na nga yung tao. Ang laki ng sapak mo eh. Sa totoo lang. Sabi ni Kalat niya, hello, Miss Akira Milos. Good day, sweetie. Di naman nagparamdam si Akira. Sana walang nangyari sa'yo, ha. Menopause na, shout out. Menopause din, matagal ng no? Joe Flores, my friend, where are you na? Saka pa eh. Mukhang busy ka pang mangampanya. Alberto Olaer, shout out sa niya. Karoke, ang ulo ni Senador Bato de la Rosa para lang pakwan, maraming buto at tubig. Pero ang pakwan, maraming vitamin. Pero si Bato de la Rosa, ang ulo may sungay ng demonyo, Karoke. Di ko naman nakikita, Daisy SM Magallanes. Welcome to the club, Daisy. Sabi niya, dapat dyan kay Gadon, i-take down na rin ng YouTube ang Facebook. Isa din yan sa nagpapakalat din ng mga disinformation. Subukan mo tignan mo si Kibulog, natanggal na lahat, di ba? Oscar Lucas, welcome to the club, Oscar Lucas. Sabi niya, alam mo, Karok, yan si Katok, Gadong bago pa lang ipinanganak yan, puno na ng bulate ang bunganga niyan. Ganun ba? Elizabeth Iscare, shout out, ha? No? Good evening, Xerox. Ay, sayang talaga ang mga nagawa ng mga Aquino sa ating bansa. Binaliwala ng mga bobotante ngayon. Sinisiraan nila ng todo ito ngayon dahil sa mga bayaran trolls ngayon. Mga walang magawa sa mundo, lalo na itong si Gadon. Napakababoy talaga ng ugali.
Daig pa nito ang isang pusakal sa kanto. Oy, Gadon, sobrang makademonyo na yung pinagsasabi mo. Kakahiya ka. Pwede ka sa amin. Di ka bobo. Di ka bobo. Nakagaya mong bayarin. Nauulol na ata itong taong ito. Dapat dito dalhin sa mental hospital. Oy, si Raulo. Galit si Elizabeth. Federico Mandak ulit, shout out Good evening, Sir Rox. Isa sa pangunahing objectives ng gobyernong ito ay baguhin ang kasaysayan at isaya si Gadon na ginagamit. Baliw na lang ang maniniwala sa kanya dahil baliw na siya. Totoo. Christian Cheng ulit, At siksikan halos di makadaan at naghihiyawan ng masilayan ang presence ni Madam Philippine Legit President Atty. Leni Robredo. Sabay mabilis ang papicture, yakap at beso-beso. Para lang campaign rally, sinisigaw ang Presidente Leni Robredo. Napanood ko yan at may mga sumisigaw na tuloy ang laban. Pagsilip ko po sa comment section, may nagsabing, welcome back President Leni Robredo. Kaya sabi ko nga po, once na lumabas na talaga ang totoong presidente, tignan lang natin if saan pupulutin ang mga fake SD card na yan. Totoo. Pero yun nga, ayaw niya . Pero God moves in a very mysterious way. Yun lang maasahan natin dyan. Elizabeth Iscari ulit, Nakakagigil ito si Gadon na to. Akala niya maniniwala kami sa pinagsasabi nito. Ma-high blood ako sa bantot ng bunganga nito. Akala mo magugoyo mo kami. Sir Rox, tumawag ka na kaya tayo sa ambulansya para pick upin na itong Gadong bulok utak nito . Ang hirap tirisin ng pino. Ang sarap tirisin ng pino utak nito. Kakagigil, walang modo, bastos. Sa lahat ng bastos. Sana makarma ka, ugok. Ay nako, kakahiya itong cabinet member ka pa naman. Din, isip-isip, mahal ba ang bayad sa'yo, Para sirain ang pagkatao ng isang kinilalang bayani, respeto kailangan Gadon. Di niya alam nga yung respeto. Absent siya nung tinuro siguro yung salitang respeto, mga boss. Guramosa sa Rabotska, shout out, Christian Cheng, sabi niya. Maisingit ko lang din po, Tyrox, tungkol kay Arabuhok. Sabi nga po ni late President Lapid, ang ulo daw ni Bato parang pigsa, sabay nagigig ang tawa. At play nung song na puro kayuhin. Totoo talagang nakasubaybay ka niya kay Kapersia. Pares tayo. Elizabeth Iscari ulit Sir Rox, siguro kulang sa pansin nito si Gadon na to. Kaya ganyan ugali nito kung makapagsalita. Sobrang bastos. Siguro lumaki ito sa isang magulong pamilya at hindi naturuan ng kanyang magulang kung paano gumalang sa kapwa. Pwede ka, kakahiya ka sa pamilya mo. Basura utak nito, di ba, Sir Rox? Huwag nyo lang i-vlog ulit itong Gadon na to. Masisira araw natin, Sir Rox. Baka sumikat pa itong gunggong na to. Christian Cheng ulit ito namang si Sintong Gadon, ang totoo po, Tyrox. Di ko pinakikinggan ang bunganga nun. Pinanonood ko po yung Atty. Ricky. Hinihinaan ko ang volume. Si Atty. Ricky na lang ang pinakinggan ko. Until now, pinay-fake news pa rin niya ang mga Aquino ang dilawan. Pero kanina nga, nakadilaw siya. Sintones talaga. Salamat po sa collaboration nito. Ingat po kayo parati. God bless po, Tyrox. God bless, Christian Cheng. Naku, ito. Chris Antoa. Shout out, tagal mo nawala, Chris, Karox,
Ako, gigil na gigil ako sa kahayop na yan. PI mo. Gadon, sana makarating sa'yo ito. Babalasahin kita. Lichang, sabi niya. Papel nga ni Gadon yan. Manira ng araw. Kaya nga di dapat kinukontent yan. Mga pinagsasabi niyan. Namimihasa. Piling sikat. Magkakaklase yan si Badoy, Panelo, Kibuloy, mahilig man dragtag. Sunod iikli na ang dila niyan. Hindi na makakapagsalita yan. Sa bagay, sino nga ba naman ang maniniwala dyan kundi mga kasamahan din nilang mga tunggak din? Ha? Kaya nga ini-appoint ni His Excellency yan para siya ang taga-bully sa oposisyon. Yan ang duty ni Gadog. Deleter yan sa trolls farm ni His Excellency. Diyan magaling si Gadon. Yan ang cute na laruan sa opisina ni BBM. May ribbon sa liig, nakatali nga lang sa may pintuan. Ang makagat niyan, patay sa rabies. Friend Shervin Sapeda, Tia Deli, shout out ha. Ines, July 7, Alcantara. Christiansen, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Prince Shervin. No? Xerox, nasaan po yung mga taga-mental? Bakit po di pa hinuhuli yan? Naku, patawarin mo po ako Lord, pero magkakasala na naman po talaga at mapapamura ka sa pinakahudas na mura para dito sa taong sumobra na po yata ang luwag ng tornilyo sa utak. Maluluma po yung pinakamahusay na taga-pihit po ng tornilyo para lang po i-adjust yung nawala na sa kamada na nagluluwagan na pong tornilyo nitong pesting yawa na to. Maski po sa talampakan, wala na pong kahihiyan. At takot po ito sa Diyos. Ano kaya ang pakiramdam ng pamilya nito sa sobrang kahihiyan at pagkahinduropot po nitong surot na to? Sorry po talaga Lord, pero mapapatanong ka na naman po talaga. Parusa po ba sa kanya ang pagiging tamulmul niya? Kaya hinahayaan lang po ni Lord na siya po magpakalat-kalat na lang po sa daan kahit po siya wala nang silbi sa lipunan kundi maging isang pisting surot na lang. Ay nako Xerox, ano na po talaga ang klaseng mundo meron po sa Pilipinas. Kaliwat kanan, kahit saan ka tumingin, mapaibaba, mapaitaas, wala ka pong maitangi na matino. Totoo yan. May matino nga si Toots Oplin, namatay pa Stage 2 daw yata ng breast cancer, Tia Deli. Sabi niya, bilang ko po sa daliri ang mga Diyos na nakaupo sa Senado. Ganon din po sa Congress. Paano pong magkakaroon ng liwanag at tuwid na daan ang Pilipinas? Puro po kadiliman kahit saan ka po lumingon. Kasumpa-sumpa po talaga Xerox. At mapapabuntong hininga ka na lang. Totoo yan. Kaapi-api. Kahabag-habag po ang sinasapit ng mga kawawa nating mga kababayan sa kamay ng malulupit na kuko ng may itim na agila. Pero kung pumapayag lang naman po mga kababayan natin na yurak-yurakan at tapak-tapakan po tayo ng mga nagluluwag na tornilyo na may hawak po ng remote control, para kayong mga robot na sunod-sunuran na lang. Gising-gising po tayo ngayon, mga minamahal kong kapatid. Tayo po ngayon nasakop na at napamumunuan ng samahan ng tropang may topak at maluwag ang tornilyo, unlimited. Presidente si Dagunggong. Ay, Diyos ko po Lord. Mga pesting yawa po talaga sila Xerox. Mga buwisit, oy! Mga kurimaw, pwede ba? Kayo nga magsilayas na dyan. Ang dapat
pong nakaupo dyan sa mga pwesto nyo, yung mga tunay na nanalo, hindi mga kurimaw na mga buhaya, puro mga kawatan. Sige, magsipagsaya kayo. Nakalawlaw na lahat, pati betlog ng mga kaapu-apuhan ninyo. Tunaw na kayo sa mundo, pero sumpa ni Barabas, hindi na makakahon pa sa utang ang ating bansang Pilipinas. Puro kayo mga linta, mga ganid, mga anak kayo talaga ng... Good night na po, Sir Rox. Pasensya na po. Si Tia Deli, siyang laging may pinakamalupit na nobela. Sa haba ng apila, di mapipigilang maglabas ng himutok at galit sa mga hinayupak na pesting yawa. Sorry mga kapatid sa Rocky Warriors. Bilang tiyahin ninyo, pagbigyan nyo na ang inyong Tia Deli, okay? No? Love lang po tayo dito sa Barangay Roque Avenue mga kapatid. Sumasaludo po ako sa iyo, Sir Rox. Mabuhay ka po. More power sa walang umay mong pagtitiyaga sa magbabasa ng mga himutok ng bawat isa po sa amin. Palagi pong mahaba ang apila ni Tia Deli. Promise po, babawi si Tia Deli. Ingat ka lang po palagi, Sir Rox. All Rocky Warriors cares. Hanggang sa muli. Hasta la vista, Sir Rox. God bless po sa iyo and family. God bless din sa family mo, Tia Deli ka, at sa mga friend natin, ano ha? Bernardo Chansing, shout out. Sabi niya, alam yan ni BBM, magkauri sila. Sabi nga ni BBM noon ay may sariling paid farm trollers na maghahasik ng peking mga balita. Sa totoo lang, walang kwentang mga nakaupo simula nang maupo ang gunggong at BBM. Naging walang kwentang bansa ang Pilipinas. Sa taas ng mga bilihin ay naghihirap ang mga mamayan na hindi halos makaraos sa hirap ng buhay. Ngayon sa ating bansa, simula nang maupo ang mga gunggong na Digunggong at Marcos. Wala ng pag-asa talaga eh. Klase. Don Juan, shout out. Sabi niya, tsura lang ni Gadon, napaka pakla at di talaga pwedeng pagtiwalaan. Bakit pinakakawalan at di pa kinakatay yan? Bernardo Chansing ulit to. Gadon talaga, Gadon tagangak-ngak ni BBM para maghasik ng lagim sa mga Aquino, Dilawan at Pinklawan. Liberal Party basta kritiko ng mga Digunggong at Marcos. Yun ang papel ba niya? David Alvin Mendoza, shout out ha. Good evening po ka Roque at sa mga Rocky Warriors. Ang masasabi ko lang po kay Larry Katok, isang malakas na Pacquiao. Isa siyang AIDS talaga. Ako isang dakilang sipsip. Kabila pa siya ng bobo. Gustong baliktarin ang istorya ng nakaraan natin. God bless po talaga sa mga Pilipino. Kailangan na talagang kumilos ang may-ari ng Pilipinas. Totoo, wala David paano Apolinar Tolentino, shout out ha. Kung ang sinasabi ni Gadon ay ang Nintni killing at Dilawan narratives, ang sa kanya naman ay sip-sip narratives. Totoo. Melchor Tolentino, sabi niya. I-real talk lang tayo. Kinalimutan na ng mga bugok dahil sa fake news. Melchor Tolentino ulit. Pero saludo kay Gadon dahil professional na
Pero saludo ako kay Gadon dahil professional na sinungaling. Mahirap din sigurong trabaho yan. Totoo, Melchor. Ba? Pero tignan mo naman, nasa kabinete. Cassandra Daisy, shout out, Kung hindi pinatay si Ninoy, hanggang ngayon walang senado, walang senators at kongres. Dahil walang mga kongres noon. Si Marcos Sr. noon ang tagagawa ng batas. Bago matulog yan ang diktador. Kahit anong distortion na gawin ni Gadon at DDS-BBM, may Supreme Court decision na inutusan ang mga Marcos na bayaran ang mga Marcelo victim at si Ulyanin na Enrile, ang Senate President noon. Pinasa ng Congress ang Compensation Act ng mga victim ni Marcos Sr. Please watch Enzo Recto. Nasa kasaysayan niya na hindi nabubura sa kailanman. Totoo. Cassandra Daisy ulit, nakakaiyak naman ang kwento mo, Mr. Rox, tungkol sa torture na pagkamatay ni Ninoy. God bless his soul and please protect us once again against body spirit like Gadon. DDS are back. DDS that are back on earth. Amen, sabi niya. Giselle Guse, shout out, Si Rox, si Katok Gadon ay kurtado na ang utak. Kung kamag-anak ko yan, ay itatakwil ko na yan. Nakakahiya. Ewan ko ba? Lowy Bulanos, shout out, Lowy. Puro mga bobo ang mga nasa poder, kaya walang nangyayari sa bansa natin. Totoo yan. Joel Molina, shout out. Ang maniniwala kay Gadon, isang baliw sa kasaysayan ng bansa. Totoo. Arnold po si Diego, shout out, Yeah. Kaya kinuha ni Extra Excellency, kaya kinuha ni Extra Excellency ang si Gadon, para kumahol. Kaya alam na, sabi niya. Sumagot si Reynaldo Gonzales, shout out Reynaldo Gonzales, Kakakahol Gadon, maglalaway na yan at mauulol. Pag naulol Gadon, unang kakagatin yan, yung buntot na tumutubo sa wetpacks niya. Pussycat, shout out. Sabi niya, Sir, paki-shout out sa Mrs. ni Gadon and Sons, daughter and of this taong itong Gadon na to, para di pa marisan, kawawa naman pamilya niya. Totoo. May Queen Natilio, shout out, sabi ni May Queen, si Gadog, ang pakawalang aso ni Marcos Jr., ganun. Maria Ortega, shout out. Karaoke, welcome to the club, Maria Ortega. Karaoke, yung mga senador niyan, parang mga tambay sa kanto, ang mga utak. Totoo. Aris 402, shout out. Welcome to the club, Aris. Si Gadon, ang leader ng mga bastos at mga walang modo sa Pilipinas. Ganun ba? Hindi ko alam yung Aris, Fernando Ambas. Welcome to the club, Fernando Ambas. Gadon is a national shame due to his conduct prejudicial to the best interest of the Filipinos. The Supreme Court should again file a motu proprio case against him to dismiss him from the service. Use his salary in other beneficial services to the Filipino. Totoo. Dapat nga ito, filean ito, di ba? Tawag dito, grave misconduct of a public servant. Or BBM should recall his appointment for while he is asking for unity. Gadon is asking for disunity. Gadon might be the beginning of Marcos downfall. Pwede. Galing ito si Fernando Ambas, Welcome to the club, Reynaldo Gonzales, Tama ka, Sir Rox. Tinatanaw na utang na loob.
pagkakalibing ng matandang Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang tanong, si Digong kaya, pag nawala sa sanlibingan, may libingan ba si Rox ng mga traidor? Si Gadon naman, si Rox, nagkautak, pinasukan pa ng hanip, di pa kasi nakakatikim ng sapak. Gadon kaya di pa makakuha, mahiya, di pa makuhang mahiya. Sasaludo ko, Sara, kung magagawa niyan kay Gadon, ha? Yan dapat sapakin, hindi ba? PJC Hope, shout out, ha? Si Rox, di ba sabi ko naman, yan si Gadon, he is not human being, he's pure evil, ha? Yannick Ordobe, shout out, ha? Sa mental hospital dapat ilagay si Gadon. Ganyan ba ang asal ng government appointee? Eh, wala nang iba eh. 3JC ulit, oh. Xerox, ang Kwaresma, Holy Week, ay pagginuta ng paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Jesus is the focal point of a Holy Week at hindi si Judas. Never in my wildest dreams, Xerox, na may magdi-define ng Holy Week para daw maalala nating si Judas ay traidor. Mahabagin langit. Kinilabutan ako, Xerox. Gadon went too far. At baka gabaan siya ng Diyos. Totoo. Ay, mission accomplished, mga boss. No, muntik na tayo na isang oras, oh. Kapag collab na naman tayo, no, bukas, oh, magbigay naman ho kayo ng inyong anong masasabi ninyo kay Bato? Nararapat pa siyang ibalik sa Senado o itapon sa Inidoro? Ito naman si Sara, ano ba? Diyos ko, mahabagin Diyos. Anong uring mga politiko itong nakaupo dito sa Pilipinas, no? Patay tayo dyan. Dasal talaga mga boss, talagang dapat po talaga ng dasal. At talagang sa mga susunod na henerasyon, wala na ho. Wala na. Baon na ho talaga, masyadong baon. Napanood ko kanina kay Atty. Enzo, eh. Yun sana ang ikukontent ko, eh. Baka bukas, yung content natin, kung paano inuubos nitong Marcos Duterte ang kaba ng bayan, no? Diyos ko, Lord. Bukas, maganda yung topic natin. Mag-aanap po ako ng maganda-ganda talaga. Oo. Panginoon. Ano na? Lord. Sige po, mga boss. Magandang gabi po. God save us, the Philippines.